pinanganak ako sa Amerika. Doon talaga ako pinanganak. And then, nag-aral ako from preschool, syempre, to grade 4. And then, hindi kasi never ako nagkaroon ng full family, ng complete family. Dahil 9 months pa lang ako, yung daddy ko bumalik na dito sa Philippines. Tapos, yung mommy ko, nagkaroon kasi sila ng issues ng daddy ko dahil young love. Yung mommy ko, she was just 18 when she had me, and my daddy was 24. They asked my grandma and grandpa to take care of me. Para, yun nga, hindi sila ready talaga. And then, yun, dun ako lumaki sa lolo at lola ko. And dun din ako nag-aral. Pero every summer, pumupunta po ako sa mommy ko. Every summer, tsaka Christmas. Dun ako nagsistay. And then, yung mommy ko nagkaroon ng ibang babies, yung mga ibang kapatid ko. And yun, laging masaya lang pag nag-visit ako sa kanila. Kasi marami kami magkakapatid. First crush. Kahit hindi showbiz. Anong pangalan niya? Leonardo Chavez. In America pa yun eh. Grade 4. Half Mexican, half American. Okay lang. Cute naman siya, chubby cheeks. He was a popular guy at school. So, kaya gusto ko siya. Gusto ko, alam mo, parang gusto ko ng medyo may pagka-bad boy. Pero, pagdating sa, kunwari, girlfriend niya or the girls he loves, matino. Ganun, parang ganun. Kasi ako, very, ako, geeky. Parang I believe in the fairy tale romances, mga ganun. Gusto ko ganun. Nung una, sa totoo lang, parang playtime. Parang, just to be somebody you're not. Parang ganun. But now, acting, I think it really helps kahit mentally. Kasi you get to portray different characters, diba? At lahat ng character na yun, may iba't ibang kwento, may iba't ibang napagdadaanan. Tapos, you learn to respect, to be more open to why people are a certain way. Kasi, nagawa mo yung character na yun. And in acting, you cannot judge the character ever. Kasi hindi mo alam kung ano pinagdaanan nila, hindi mo alam kung bakit sila ganun. So, yun. Mas na-respect ko yung acting ngayon. At saka, pag nag-acting ako, parang nag-iiba talaga lahat. Parang, I'm in this other world, I'm in this other body, I'm this other person. Parang ganun. Actually, alam mo ba, idol ko talaga si Ate Catherine tsaka si Julia. Sila din yung nag-inspire sa akin para mag-artista kasi nanood po talaga ako ng Mara Clara. As in, gabi-gabi, nanood talaga ako. And yun din yung time na nagsisimula pa lang ako. So, nung pinapanood ko, parang ang ganda, nakakatuwa. At saka, gusto ko mag-kontrabida dati. Dahil kay Ate Julia kasi, wala lang, ang angas. Nung una talaga, nung nakita ko si Catherine nung Must Be Loved, sabi ko, oh my God, pa-picture ako. Sabi ng tita ko, sige, pa-picture ka. Tapos ako naman nahihiya ako kasi ayoko naman ang tingin niya sa akin, fan na fan, parang gano'n. Pero nagpa-picture naman ako. Pero yun, wala lang. Nakakatuwa na nakakasama mo yung mga pinapanood mo lang dati. Hanggang ngayon nasa starstruck pa rin ako. Ang hindi ko pa nakikita si Ate Juday. Nung first time kong nakita si Christine Hermosa tsaka si Ate Ann Curtis, as in yung kay Ate Ann, umiyak po talaga ako. Kasi idol ko talaga siya din. Parang nung pagdating ko sa Philippines, siya yung unang artista talaga na nagustuhan ko. As in, nung nakita ko siya, sabi ko, hi, pwede pong pa-picture, gumanon po ako. Nag-showtime, parang guesting with Catherine for Must Be Loved. Tapos, nung lumabas kami, nandun siya, sabi ko, pa-picture, and then sabi ko, sige, sabi ko, ang bait. Gumanon ako. Tapos, oh my God, and then, tapos yun, pag alis niya, umiiyak na ako. Kasi parang, alam mo yun sa sobrang tuwa, naiiyak ka. Hindi ako naniwala nung una. So, parang, yung The Bet po kasi yung nauna. Tapos, yung The Bet nga, na-surprise po ako. Hindi ko ini-expect na mag-leading lady kagad ako kasi galing lang akong Got to Believe. So, in-expect ko another minor role, ganun. Tapos, sabi, bida ka. Sabi ng tita ko, bida ka. Sabi ko, ha? Kasi, ang sinanilay sa akin yung movie. Sabi ko, sino kaya ako dito? Tapos, sabi ng tito, oh, bida ka. Sabi ko, ano, tita? Tapos, naiyak din ako kasi, alam mo yung, ang tagal mong hinintay yung break na yun. At saka, for most artists, parang yun yung pinaka hinihintay, syempre. And ako,
parang feeling ko ang bilis, parang hindi ko pa ini-expect na it would be my time na kagad. So, talagang natutuwa ako nung nalaman ko na ako na yung magbibida. Natutuwa ako nung parang feeling ko very appreciated ako. Tapos, parang finally na-appreciate nila yung talent ko, nakita na ko ng talent. Tapos, na-pressure din ako, syempre, kasi I have to really prove something. Hindi ka bibigyan ng show parang walang kapalit. You also have to step up your game. You have to show na karapat-dapat ka dun sa character mo. Sobrang natutuwa po ako nung nalalaman ko nagbibida ako sa teleserye. And dream ko din talaga magbida sa teleserye.